Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa, huwag kailanman kainin ang 5 gulay na ito pagkatapos ng 60 nanganganib ang mga bato. Sa loob ng maraming dekada, sinasabi sa atin na ang mga gulay ay palaging ligtas at malusog. Ngunit ang totoo, pagkatapos ng 60, nagbabago ang ating mga bato. Mas matindi ang trabaho nila, mas mabagal ang pagsala at ang ilang gulay ay maaring tahimik na magpabigat sa kanila. Maaring mapansin mo ang pagkapagod pamamaga ng bukong-buko o mas mataas na presyo ng dugo at iisipin na ito ay dahil lamang sa pagtanda. Ngunit kadalasan nagbibigay babala ang iyong mga bato at ang nakakagulat na bahagi ang pagkaing nagpapahirap sa kanila ay maaring nasa hapagkainan mo mismo. Mula sa mga salad sa palengke hanggang sa mga side dish sa mga family gathering, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong senior sa Pilipinas ang hindi sinasadyang kumakain ng mga gulay na nakakasama sa kanilang mga bato araw-araw. Ngunit huwag kang mag-alala. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 karaniwang gulay na dapat mong limitahan pagkatapos ng 60 at mas mahalaga ang mga ligtas at masasarap na alternatibo na magpoprotekta sa iyong mga bato habang tinatangkilik mo pa rin ang mga pagkain na iyong mahal. Simulan natin sa numero 5. 1. Beets. Maaring mas bihira sa Pilipinas, ngunit isasama pa rin ang prinsipyo. Kilala ang beets sa kanilang matingkad na kulay at matamis na lasa. Bagamat hindi ito kasing popular ng iba pang gulay sa Pilipinas, ang ilan ay nagdaragdag nito sa mga salad o juice, naniniwalang ito ay malusog. Ngunit pagkatapos ng 60, kapag nagsisimulang bumagal ang mga bato, ang beets ay maaaring lumikha ng mga problema. Ang pangunahing alalahanin ay ang oxalates. Ang beets ay isa sa mga gulay na may mataas na oxalate. Ang mga oxalate ay kumakapit sa calcium at maaaring bumuo ng matutulis na kristal. Sa paglipas ng panahon, ang mga kristal na ito ay maaaring maging sanhi ng bato sa bato o tahimik na magbigay stress sa tissue ng bato. Para sa mas bata, karaniwang nasasala ito ng bato. Ngunit pagkatapos ng 60, mas mabagal ang paglilinis at mas madaling maipon ang oxalates. Naalala ko si Aling Nena, isang 68 anyos na lola mula sa Batangas. Sinimulan niyang uminom ng beet juice tuwing umaga matapos basahin na ito ay mabuti para sa presyon ng dugo. Sa una, ipinagmamalaki niya ang bago niyang malusog na ugali. Ngunit sa loob ng ilang buwan, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang likod at napansin ang pamamaga ng kanyang bukong-bukong. Sa pag-aakalang ito ay dahil lamang sa pagtanda. Hindi niya ito pinansin hanggang sa hikayatin siya ng kanyang anak na kumonsulta sa doktor. Ipinakita ng mga pagsusuri ang maagang stress sa bato at malilit na deposito ng oxalate. Ang pagtuklas ay ikinagulat niya. Paano naging sanhi ang isang bagay na malusog? Nang palitan niya ang beet juice ng mas ligtas na gulay tulad ng carrots at cauliflower, bumalik ang kanyang lakas at nawala ang pananakit. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung bakit ang beets ay hindi laging walang pinsala para sa lahat. Ang pagkain nito paminsan-minsan sa kaunting dami ay maaaring ayos lang, ngunit ang araw-araw na paggamit, lalo na sa juice o hilaw na anyo, ay mapanganib para sa tumatandang bato. Ang pagpapakulo ng beets at pagtatapon ng tubig ay nagpapababa ng oxalate content. At ang pagpapares nito sa mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng keso o yogurt ay nakakatulong na harangan ang pagsipsip ng oxalate sa bituka. Ang mas ligtas na alternatibo ay ang carrot, sitaw o cauliflower. Masustansya, abot kaya at magaan sa bato. 2. Spinach. Alugbati, kangkong, may kaugnayan sa oxalates. Matagal nang ipinagdiriwang ang spinach bilang superfood, puno ng iron, magnesium, vitamin K at antioxidants.
Maraming senior sa Pilipinas ang buong pagmamalaki na naglalagay ng gulay na may dahon sa kanilang pinggan. Naniniwalang pinapatibay nito ang buto, nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapanatili sa kanilang bata. Ngunit pagkatapos ng 60, ang mga katangiang dating tila protektibo ay maaaring tahimik na magpabigat sa mga bato. Ang pangunahing alalahanin ay ang oxalates. Ang spinach ay kabilang sa mga pagkaing may pinakamataas na oxalate. Ang isang tasa ng nilutong spinach ay maaaring maglaman ng higit sa 750 mg ng oxalates. Ang mga compound na to ay kumakabit sa calcium at maaaring bumuo ng matutulis na kristal sa mga bato. Sa paglipas ng panahon, pinapataas nito ang panganib ng bato sa bato o pinapalala ang nakatagong stress sa bato. Para sa mas batang may malakas na bato, karaniwang nasasala ang oxalates. Ngunit para sa mga senior, ang pagbaba ng efficiency ng bato ay nangangahulugan na mas madaling maipon ang oxalates. Nagiging mas malaki ang problema kapag kinakain ng gulay na to ng hilawhal sa salad, no? Ang hilaw na gulay ay nagpapanatili ng buong nilalaman ng oxalate nito. At kapag kinakain araw-araw, tahimik nitong masisira ang function ng bato. Ang ilang senior ay nakakaramdam ng malabong ihi, pananakit ng likod, o paulit-ulit na pagkapagod nang hindi namamalaya na maaring may papel ang kinakain nilang gulay. Nangangahulugan ba to na dapat ganap na iwasan ang spinach? Hindi naman. Ang susi ay moderasyon at paghahanda. Ang pagpapakulo ng spinach sa isang malaking kaldero ng tubig sa loob ng 1 hanggang 2 minuto ay maaaring magpababa ng level ng oxalate ng hanggang 80%. Mahalaga ang pagtatapon ng tubig dahil ang oxalates ay kumakalat sa likido. Iwasan ang pagpapares ng spinach sa iba pang mataas na oxalate na pagkain tulad ng mani sa parehong pagkain at tiyaking manatiling hydrated upang matulungan ang paglabas ng oxalates bago ito maging kristal. Mas ligtas na alternatibo ay ang pechay romaine lettuce o arugula rocket. Ang mga gulay na ito ay masustansya ngunit mas mababa sa oxalates. 3. Kamote sweet potatoes. Ang kamote ay madalas tawaging mas malusog na pagpipilian kaysa sa regular na patatas. Ito ay mayaman sa fiber, beta-carotene at vitamin C. Maraming senior ang nag-enjoy sa inihaw nilaga o sa mga tradisyonal na ulam tulad ng kamote Q. Ngunit pagkatapos ng 60, kapag ang mga bato ay mas mababa ang efficiency sa pagsala, ang kamote ay maaaring magkaroon ng nakatagong panganib. Ang pangunahing issue ay potassium. Mahalaga ang potassium para sa ritmo ng puso, nerve function, at lakas ng kalamnan. Ngunit kapag humina ang mga bato, ang sobrang potassium ay nananatili sa dugo na humahantong sa hyperkalemia. Ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng panghihina ng kalamnan, pagkapagod, irregular na tibok ng puso, at sa malubhang kaso, cardiac arrest. Ang nagpa-dangerous dito ay kung gaano ito tahimik na nabubuo. Madalas nang walang malinaw na sintomas hanggang sa masyado ng mataas ang level. Ang isang medium size na kamote ay naglalaman ng higit sa 500 mg ng potassium. Para sa malusog na bato ito ay kapaki-pakinabang. Ngunit para sa mga senior na may maagang pagbaba ng function ng bato, maaring masyado itong marami lalo na kapag sinamahan ng iba pang mataas na potassium na pagkain tulad ng saging o abokado. Si Mang Tony, isang 70 anyos na retiradong chopper ng jeep mula sa Maynila, ay pinalitan ang kanin ng kamote upang pababain ang kanyang blood sugar. Sa loob ng ilang buwan, nakaranas siya ng pagkahilo at palpitations. Ipinakita ng mga pagsusuri ang mataas na level ng potassium at nabawasan ang function ng bato. Nang limitahan niya ang kamote at binalanse ang kanyang diet sa mas mababang potassium na gulay, bumuti ang kanyang mga sintomas. Kaya ano ang maaaring gawin ng mga senior? Ang sagot ay hindi upang katakutan ng kamote,
kundi upang pamahalaan ito ng matalino. Mahalaga ang laki ng portion. Ang kalahating tasa ng nilagang kamote ay karaniwang mas ligtas kaysa sa isang buong inihaw. Ang pagpapakulo at pagtatapon ng tubig ay mas epektibong nagpapababa ng potassium kaysa sa pagbe-bake o pagro-roast. Iwasan ang pagpapares ng kamote sa iba pang mayaman sa potassium na pagkain sa parehong pagkain. At kung meron kang sakit sa bato, kumonsulta sa iyong doktor o dietitian tungkol sa iyong ligtas na saklaw ng potassium. Ang mas magaan na alternatibo ay ang pipino labanos o singkamas, mga gulay na nagbibigay ng texture at nutrients nang hindi nagpapabigat sa mga bato. 4. Kamatis, tomatoes. Ang kamatis ay isang pangunahing sangkap sa kusinang Pilipino. Mula sa spaghetti, adobo, giniling hanggang sa sariwang salad, tila nababagay ito sa bawat pagkain. Ang kanilang matingkad na kulay at lycopene content ay nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang mabuti sa puso. Gayunpaman, para sa mga senior na lampas 60 ang kamatis, ay maaaring magkaroon ng nakatagong panganib para sa kalusugan ng bato. Ang alalahanin ay dalawang bahagi, oxalates at potassium. Bagamat ang kamatis ay hindi kasing taas sa oxalates, tulad ng spinach o beets, naglalaman pa rin ito ng moderate na dami. Sa mga senior na may mas mabagal na function ng bato, kahit ang moderate na oxalate intake ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng calcium oxalate stones, ang pinakakaraniwang uri ng bato sa bato. Sa parehong oras, ang kamatis ay nagbibigay ng humigit kumulang 290 mg ng potassium bawat medium size na bunga. Para sa mga may maagang pagbaba ng function ng bato, ang dagdag na potassium na iyon ay bumubuo, lalo na kung ang tomato sauce o juice ay kinakain araw-araw. Nagiging mas matindi ang problema sa mga processed na produkto ng kamatis. Ang tomato paste sauces at juices ay concentrated, ibig sabihin ang isang serving ay maaaring katumbas ng ilang kamatis. Ang isang senior na nag-enjoy sa pizza o pasta sa Sabado at tomato juice sa almusal ay maaaring hindi sinasadyang magpabigat sa kanilang mga bato ng parehong oxalates at potassium. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na stress na ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, pananakit ng likod, o pagtaas ng presyon ng dugo. Si G. Reyes, isang 72 anyos mula sa Cebu, ay mahilig sa tomato juice tuwing umaga. Kasama ng kanyang regular na pasta dinner, ang kanyang oxalate intake ay mas mataas kaysa sa kanyang napagtanto. Matapos ang paulit-ulit na bato sa bato, pinayuhan siya ng kanyang doktor na bawasan ang intake. Nang limitahan niya ang tomato juice sa 2 beses sa isang linggo at pinalitan ng ilang pasta sauce ng sayote o bell peppers, bumuti ang kalusugan ng kanyang bato. Kaya dapat bang ganap na itigil ng mga senior ang kamatis? Hindi naman. Mahalaga ang moderasyon at pagpapares. Ang pagluluto ng kamatis na may mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng keso o yogurt ay maaaring makatulong na bumuo ng oxalates sa bituka. Ang pananatiling hydrated ay sumusuporta sa mga bato sa paglilinis ng sobrang compound. At ang pagpapalit-palit ng kamatis sa mas mababang oxalate, mas mababang potassium na gulay tulad ng pipino o bell peppers ay nagpapababa ng pangkalahatang pasanin. 5. Patatas, potatoes. Ang patatas ay ang ultimate comfort food sa Pilipinas. Giniling na may patatas fries o potato chips habang nanonood ng basketball. Ang mga pagkaing ito ay tila bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Abot kayo nakakabusog at maraming gamit, tila walang pinsala ang patatas. Ngunit para sa mga senior na lampas 60, lalo na sa mga may maagang pagbaba ng function ng bato ang patatas, ay maaaring maging isang tahimik na panganib. Ang pangunahing alalahanin ay potassium. Ang isang medium size na inihaw na patatas ay naglalaman ng higit sa 900 mg ng potassium, halos doble ng dami sa isang saging.
Para sa malusog na bato, ang potassium ay nakakatulong na kontrolin ang presyon ng dugo, nerves at kalamnan. Ngunit kapag ang mga bato ay mas mababa ang efficiency sa pagsala, sa pagtanda, ang sobrang potassium ay nananatili sa dugo na humahantong sa hyperkalemia. Ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkapagod, irregular na tibok ng puso at sa malubhang kaso, cardiac arrest. Ang panganib ay ang maagang hyperkalemia ay madalas walang malinaw na babala. Ang isa pang issue ay ang paghahanda. Ang nilagang patatas fries at packaged chips ay hindi lamang naglalaman ng mataas na potassium, kundi kadalasan ay puno rin ng asin at hindi malusog na taba. Para sa mga senior na nahihirapan na sa mataas na presyon ng dugo o stress sa bato, ang kombinasyong ito ay tahimik na nagdaragdag ng mas maraming pasanin. Naalala ko si G. Cruz, isang 66 anyos na retirado na pinalitan ang kanin ng patatas upang kumain ng mas malusog. Sa loob ng ilang buwan, ipinakita ng kanyang mga pagsusuri sa lab ang pagtaas ng level ng potassium at madalas siyang nakakaramdam ng hindi karaniwang pagod. Nang bawasan niya ang kanyang potato intake at pinalitan ang bahagi ng kanyang mga pagkain ng cauliflower mash at repolyo, bumuti ang kanyang lakas at bumaba ang kanyang potassium levels. Kaya ano ang maaring gawin ng mga senior? Hindi kailangang ganap na mawala ang patatas, ngunit dapat itong pamahalaan ng maingat. Ang pagbabalat, paghihiwa, pagbababad sa tubig ng ilang oras at pagpapakulo sa isang malaking kaldero ay maaaring magpababa ng potassium ng hanggang 50%. Mahalaga ang control sa portion. Ang kalahating tasa ng leach o nilagang patatas ay mas ligtas kaysa sa isang buong plato. At iwasan ang pagpapares ng patatas sa iba pang mayaman sa potassium na pagkain tulad ng beans, spinach o kamatis sa parehong pagkain. Ang mas ligtas na kapalit ay ang kanin, cauliflower mash o zucchini, pipino, mga pagkain na nakakabusog nang hindi nagpapabigat sa mga bato. Mga gulay na nagpoprotekta sa bato pagkatapos ng 60. Ngayon na nalaman natin kung aling mga gulay ang maaring tahimik na magpabigat sa iyong mga bato, mahalagang bigyang diin ang mga talagang nakaito. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng komplikadong diet o kakaibang pagkain. Ang ilan sa mga pinakamahusay na gulay na friendly sa bato ay simple, abot kaya at available na sa bawat palengke sa Pilipinas. Cauliflower, mababa sa potassium at oxalates. Ngunit mayaman sa vitamin C, folate at fiber. Sinusuportahan nito ang natural na proseso ng detox ng katawan. Para sa mga senior na namimiss ang nilagang patatas, ang cauliflower mash ay isang nakakabusog na kapalit. Creamy, pamilyar at mas magaan sa tumatandang bato. Repolyo cabbage, bahagi ng pamilya ng cruciferous at puno ng antioxidants. Ito ay natural na mababa sa potassium at phosphorus na ginagawa itong isang ligtas na pagpipilian para sa mga may nabawasan na function ng bato. Nagbibigay din ang repolyo ng vitamin K na nakakatulong na panatilihing malusog ang mga daluyan ng dugo at malakas ang sirkulasyon, mahalaga para sa kalusugan ng bato. Mula sa nilagang repolyo hanggang sa mainit na sopas ng repolyo, madaling isama ang gulay na to sa mga pagkain ng Pilipino. Binalatang pipino peeled cucumber. Ang mga pipino, lalo na ang binalatan, ay napakababa sa potassium at oxalates. Sa mataas na nilalaman ng tubig, sinusuportahan nito ang hydration at tinutulungan ang mga bato na ilabas ang basura. Sariwa ito, magaan at maraming gamit. Hiwain sa mga salad, idagdag sa smoothie o maglagay ng hiwa ng pipino sa tubig para sa isang nakakapreskong inumin. Ang mga gulay na to ay may tatlong benepisyo. Madali sa bato, lumalaban sa pamamaga at nakakatulong na panatilihin ang fluid balance.
Sa pamamagitan ng regular na pagsasama ng mga ito, matututo ang mga senior na masiyahan sa iba't ibang pagkain habang binabawasan ang nakatagong stress sa bato. Mahalaga ang paghahanda, ang pag-steam, pagpapakulo o bahagyang pagro-roast na may herbs at olive oil ay nagpapanatili sa mga gulay na to na magaan at masarap. Ang susi ay balanse. Hindi mo kailangang isuko ang mga gulay upang protektahan ang iyong mga bato. Sa matalinong pagpili tulad ng pagpapalit ng nilagang patatas ng cauliflower mash, pagdaragdag ng repolyo sa sopas o pag-inom ng cucumber water, patuloy kang makakakain ng maayos, mananatiling malakas at mabibigyan ng iyong mga bato ng suporta na nararapat sa kanila. Malayo na ang narating natin sa video na to. Nagsimula ka sa paniniwalang palaging ligtas ang mga gulay. Ngunit ngayon ay nakita mo ang katotohanan. Hindi lahat ng gulay ay pantay-pantay pagkatapos ng 60. Ang beets at spinach na mayaman sa oxalates ay maaring tahimik na magpataas ng panganib ng bato sa bato. Ang kamote at kamatis na may potassium at oxalates ay maaring tahimik na magpabigat sa iyong mga bato. At ang patatas na kasing pamilyar at nakakabusog ay madalas nagdadala ng isa sa pinakamabigat na potassium load sa lahat. Kung napansin mo ang pagkapagod, pamamaga o presyon ng dugo na tumataas, maaaring ang iyong mga bato ay nasa ilalim na ng stress. Ngunit heto ang magandang balita. May kapangyarihan kang baguhin ang kwento. Ang pagprotekta sa iyong mga bato ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa lasa o kasiyahan sa hapagkainan. Nangangahulugan ito ng matalinong pagpili at paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagpapalit. Tinalakay din natin ang 3 gulay na nagpapalusog at sumusuporta sa mga bato, cauliflower, repolyo at binalatang pipino. Ang mga to ay simple, abot-kaya at available sa bawat palengke. Sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kanila sa iyong mga pagkain, binibigyan mo ang iyong mga bato ng ginhawa na kailangan nila upang patuloy kang pagsilbihan sa darating na mga taon. Kaya heto ang aking paanyaya. Pumili ng isa sa mga pagpapalit na ito ngayong linggo. Palitan ang nilagang patatas ng cauliflower mash. Magdagdag ng ginutay-gutay na repolyo sa iyong tanghalian. Maghiwa ng pipino sa iyong baso ng tubig. Pagkatapos pansinin kung ano ang iyong nararamdaman. Mas magaan, mas hindi bloated, marahil mas malakas pa. Ang iyong mga bato ay tahimik na manggagawa, nagsasala ng bawat patak ng dugo araw-araw. Bihira silang magreklamo hanggang sa huli na ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng iyong maliliit na desisyon. Ngayon, kung handa kang kumilos, mag-comment sa ibaba na may numero ng pagpapalit na iyong susubukan. 1 para sa cauliflower, 2 para sa repolyo, 3 para sa pipino. Ang iyong pagpili ay maaring magbigay inspirasyon sa iba na protektahan din ang kanilang mga bato. Tandaan, bawat pagkain ay isang pagkakataon upang manatiling mas malakas, mas matagal. Salamat sa paglalaan ng oras sa akin. Manatiling may pag-asa, manatiling consistent, at huwag kalimutan mahalaga ang iyong mga bato.